Sawala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaboran tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Okay, isang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. At narito naman pong ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino News Channel TV 83. At mapapakinggan tuwing araw ng Merkulis, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At siyempre ho, yung ating mga CCN Patrol na gumagala sa Metro Manila. At dyan ho sa Mindanao at Luzon. At antabayanan po natin ang kanilang report dyan sa Visayas. Ay yung ating mga chapter. At alam po natin, nanonood sila sa oras na ito. Ayan ho, at mga kapatid, ngayon po ay araw ng Merkulis, September 3, 2025. At ngayon ho, mga kaibigan, talaga ho namang marami tayong busisiin. Ang mga balita may kaugnayan ho sa WAU Building Honor in Bookers, Right versus Self-Incrimination at Senate Probe. At yan ho sa Mindanao. At pananawagan ho ng ilang residente dyan sa Basilan. At ang naghain ng ethics sila Attorney Ferdinand Topacio at dating Congressman Jacinto Paras at Attorney Manny Luna. At siyempre yung may kaugnay din ho sa itong Sara Diskaya Kontraka, 31 billion at 100 plus car at 40 high-end car. At yung Indonesia matinding rally dahil ang kanilang gobyerno ay kurap. Ayan, talagang matindi ho yan na partner na Jerry. Yan po yung ating mga balita sa oras na ito. At siyempre ho ba kaibigan, ay tatanggap po tayong report mula po dyan sa Manila Hotel. Naren ho si Edmond Pangilinan. Papasokin po natin muna si Edmond Pangilinan. Go ahead, pasok Edmond. Hello, good morning. Edmund Samaniego Pangilinan.
Today is September 3, 2025 at Wednesday morning. At ako'y nandito ngayon sa Manila Hotel, na ginaganap ang kapihan sa Manila Hotel, moderated by former Senator and President of Manila Hotel, Mr. or Honorable Joey Lina, At meron siyang special guest dito, si Honorable Marlene C. Acosta, ang Chief Executive Officer of Pag-ibig Fund. Nandito rin si Secretary Sunny Coloma, ang former Communication Secretary and President of now of Manila Bulletin Broadsheet. Ayun. So, ang pag-uusapan dito is the latest pag-ibig updates regarding housing for working class, the reasons behind the success of the Pag-ibig Fund as one of the leading government-controlled and controlled corporations, so GOCCS. Number 2, how big is the total net worth of Pag-ibig? And what is the significance? So, ganyan ang mga topics. At ang lastly, ang total number of Pag-ibig members, how many have attained housing and other loans, So, yan ang pag-uusapan ni Honorable Acosta. At, yun, kasama rin ang mga views, views ni dating Presidential Communication Secretary and President or President, Publisher of Manila Bulletin, si Sir Coloma. At yun nga, may question and answer sa mga medyang nagaganap. Kasalukuyan nandito ako sa labas ng konti, ng Manila Hotel. Ito na tayo. Lumabas lang ako para ma-transmit ko itong mensahe. So later on, baka magkaroon ako ng additional mga views or baka ma-interview ko pa si Mr. Madam Coloma and Sir Coloma and Honorable Acosta ng Pag-ibig Fund. So, tumumuli si Edmund sa Banyeg Pangilinan. Mamaya, ulit tayo. Thank you. Okay, yan po ang report ng ating masigasig Edmund Pangilinan dyan ho sa Maynila Hotel. Aba, alam nyo po, partner Say Kamsali, kung hindi po tayo busy sa ating studio, siguro ay nariyan ho tayo dahil in-invite po tayo ni Paring Edmo para i-cover yung event dyan sa Manila Hotel. At matakin nyo pagkatapos dyan sa Manila Hotel, mayroon pong event na naman dyan, magaganap dyan sa may Memorial Circle, Quezon City. Oo, at sabi ko kay Edmond, kayo ay magbato ng report para malaman po natin kung ano po yung napag-usapan dyan sa Memorial Circle. Ayan ho mga kaibigan, at tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. At nakiramay po ako sa aking kamag-anak na umanaw noong nakarang araw. Pagkamatay ni nagngangalan dito sa Barangay Kulyat, Quezon City na si Mother. At sa katotohanan po ang kanyang pangalan ay si Norma Sakilan. So pinsan ko po yung buo. At pasensya na po kayo, lalo na po sa kanyang pamilya na gusto ko pong sumama doon sa kanyang libing noong August 31, 2025. 8:13 PM ho na dinala ho siya doon sa cemetery, Muslim cemetery, doon ho sa may Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. At doon po dinala. At yun nga, mabuti na sinabi po ng ating partner na si Jerry Kamsali na bakit hindi ako sumama. Inahabol ko, ang problema hindi ako nakahabol, naroon na sila. So yun ho, at ano bang kanyang kinamatay partner Jerry? Ayan ho mga kaibigan, at bigyan po muna daan ng ating partner si Jerry upang mapakilala sa bulwagang pambalitang ito. Okay, mapakilala ka ba partner Jerry? Pakilala ka man yung microphone mo.
Ayan, okay. Pakilala ka muna. Okay, ako naman si Jerry Camsali, ang inyong lingkod. Samahan ninyo kami sa loob ng 1 oras na pagbabalita. Okay. Maraming salamat, partner. Ayan po si Jerry Camsali. Itatanong ko, partner, anong kinamatay nung aking pinsan? May alam ka ba? Kasi alam ko po, kayo po ay namamahala sa mga Maguindanao Tribal dito ho sa Barangay Culiat, Quezon City. Ano po bang kinamatay niya sa iyong pagkakaalam, partner Jerry? Kasi ilang buwan na kami nagkita sa aking pinsan. Makipaliwanag po. Ang balita ko doon, diabetes. Diabetes. Diabetes daw. Tapos? Yun na, hindi na niya nakayanan. Okay. So yun palang kinamatay niya. Diabetes daw. Okay. Yun po yung kinamatay ng aking pinsan. Okay, at maya ho mga kaibigan, at bibigyan po natin ng daan yung ating bulwagang pambalitaan na si Jerry Camsali sa kanyang balita. Ito sa ating bulwagang pambalitaan, mamaya ho. Pero si paring Edmond ay meron siyang another na report dyan ho sa Memorial Circle, Quezon City. Yan, at tabayan po natin yung tawag ng ating partner, si Edmond Pangilinan, ha? Okay, pare, at maaari po kayo tumawag sa aking messenger, okay na po. At para kayo ay makapasok ulit sa ating programang Balitang Reporters Action ngayon. Okay, at ganoon po mga kapatid, mga kaibigan, mayroon po tayong pananawagan ho. Ito'y galing ho sa ating kasama sa hanap buhay yan ho sa may Mindanao, sa Basilan. At ito ho'y nakuha natin. Galing po ito kay Salimando. At ayan po, at kanilang pananawagan ho dyan sa lugar ng Basilan, dahil yung kanilang area ay pag umuulan ay naabutan ng baha. Yung po yung kanilang pananawagan dyan, at naway marinig po ito ng ating pamahalaan ng lokal ng pamahalaan ng Basilan, at yung kanilang area dyan, ayan, nakikita ninyo sa video, yan po ay galing kay Abu Sapyan Mando, na ang kanilang pananawagan ay matulungan sila sa kanilang mga yung mga kalsada nila dyan, at yung kanilang mga imbornal o lalagyan yan, at kasi kapag nagbaha ay naabutan yung kanilang mga bahayan po, yung inaing ng ating residente dyan sa may barangay Sumagdang, Sumagdang, Basilan, sa laliwagan ng Isabela. Yan po, yan po yung pananawagan ng ating kasama sa hanap buhay dyan ho sa Mindanao. Okay, mabuhay po kayo, Ustad Sali Mando. At yan po, iparating po natin sa ating kagalang-galang na gobernador o yung nasasakupan dyan na mayor o barangay. At yan po yung pananawagan ng ilang residente dyan sa may barangay Sumagdang, Basilan, lalawigan ng Isabela City. So yan po yung kanilang pananawagan. Naway maaksyonan po natin yan, at para maagapan po yung mga problema nila dyan. Okay, at siyempre ho mga kaibigan, ay magbubukas na po tayo ng ating balita. May kaugnayan ho sa WOW Builders. Itong honor in booking, right versus self-incrimination at Senate probe. At ito po yung mga detalye mga kaibigan. Ang may-ari ng WOW Builders na si Mark Alan Arevalo, at ito'y dininig noong Lunes, ay nagpahayag sa kanyang karapatan laban sa self-incrimination matapos siyang sunugin ng mga senador dahil sa umano'y pagkasangkot sa kanyang construction company sa mga anomalyang flood control project. Sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, at tinanong ni Senate Majority Leader Joel Villanueva
si Arevalo kung may mga ghost flood control project ang Wawao Builders, isa sa 15 konstruktor na ang kwiniston ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ito ang sinabi ni Arevalo. At ang kanyang sinagot ay, I invoke my right against self-incrimination, sir. At ang kanyang karugtong na kanyang sinabi naman, dahil sa mga usapin na nakasuhan yung mga konstruktor ng DPWH at parte ng ulat ng senador at magka-rekomenda ng pag-aay ng kaso laban sa resource person. Ang payo ng aking abogado, yan ang sinasabi, ay huwag magsalita sa panahon na ito. Ihidid. Yan pong sinabi ni Mark Arevalo. At dahil sa mga usapan sa kasuhan ang mga konstruktor DPWH at bilang bahagi ng mga ulat ng Senado para magsampa ng kaso laban sa mga resource person, pinayuhan ako ng aking abogado huwag magsalita sa ngayon. Ayan ay dagdag ni Arevalo. At samantala si Sara Diskaya nag-claim ng viral video tungkol sa mga kontrata ng DPWH at splice hindi umano sa si Manuel Bunuan sa Blue Ribbon Flood Control Project. At probe ang Blue Ribbon Panel ay nagbabanggit ng mga kontratista ng pag-alipusta na wala ng nasa pagdinig. Ayan po, alam nyo, partner Jerry Kamsali, at pinuntan ho ng opisyal ng custom itong bahay ni Sara Diskaya. At yung kanilang mga sasakyan, yung naghalaga ng napakarami pong sasakyan doon, ka-partner Jerry. Yun, tulad ng mga itong kontraktor nila, umabot po ng 31 billion at 100 plus car at 40 high-end car. Pero at naimbestigahan ito sa Senado at ngayon at nagpadala ng search warrant ng ating ahensya para puntahan doon sa kanilang tanggapan. Alam mo, partner Diri, nawala yung mga sasakyan. Ano kaya nangyari doon? Oo, at kaya mabuti dininig ito sa Senado para malaman kung sino yung kasangkot dito. Aba, mahirap na talaga, partner Jerry. At matindi na, marami na mga tiwali. Mula sa barangay yan, mayor, gobernador, congressman, lahat. Ang kasangkot dyan yung niluklok ng taong bayan. Aba, yan ang sinasabi ko. Dapat tayo po ay magising na po tayo, mga kaibigan. Tulad ho dyan sa Indonesia. Aba, ay marami po nag-rally ng mga kababayan natin dyan dahil yung kanilang niluklok na namamahala sa kanila ay korupsyon. Ano na ngayon? Nagkagulo-gulo na. Dyan ho sa Indonesia. Meron pa nga namatayan doon. Okay, at meron po tayong report mula po sa kay Paring Edmond at papasukin po natin si Paring Edmond sa kanyang balita. Dyan po sa may Memorial Circle. Siya po ay galing ho dyan sa Manila Hotel. Pero tatanggapin po natin kung ano pong kanyang update dyan po sa Memorial Circle at meron pong event dyan. Okay, papasukin po natin si Paring Edmond. Paring, go ahead, share report! Go ahead, Paring! Hello? Go ahead! Pasok! Edmond, go ahead, share report! Hello? Go ahead, pasok! Go ahead! Hello, magandang hapon. Edmond Samaniego, Pangilinan, at narito tayo sa area ng Cubao, Quezon City. Okay. At kanina ay may pinuntahan tayo, no? Dito sa, ano ba tawag dito? Yung lugar ng Max Restaurant. At ginanap ang youth groups against Kurakot, ano? In response to the scandalous flood control scam, ano? Sabi rito, in the wake of trillion peso flood control scam that laid here the brazen misuse
The brazen misuse of taxpayer money. Youth Against Kurakot o YAK was launched today to spearhead the fight against corruption and reclaim it as both morally repulsive and politically indefensible. The coalition vowed to channel the anger and disgust of the Filipino people, especially the youth, against the shameless corruption festering in government and in private sector. At nandito nga yung mga youth leaders, including Akbayan Youth, the Student Council of Alliance of the Philippines, o SCAP, Liberal Youth, the Kilos Co Youth, Kaya Natin Ito Youth, Bulakenyo for Good Governance, and Pantay, along with student councils from across the country. At narito rin si Yako Convenor and Akbayan Secretary General Kyle Meneses, At nandito rin si SCAP Secretary General Matthew Silverio, at warning ang contractors and politicians involved sa scam. Akala yata ng mga tusong kontraktor at mga kurakot ng politiko ay makakatakas sila sa batas. At nandito si Akbayan Representative Percy Sendanya and Akbayan President Rafael David to support the launching of the Youth Coalition. Ang sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, welcome to the public outrage against the massive corruption and surrounding the DPWH flood control projects. Sabi nga ni Representative Sendanya, he urged the citizens, especially young people, to step up the pressure on government to ensure that the anti-coalition probes are comprehensive. Siguro after mga 5-10 minutes ay re-report pa ako ng isa pang forum dito okay, naman sa Manila Hotel ginanap kaninang umaga. Okay. At yan muna, Edmund sa Maniego, Pangilinan, mula dito sa lungsod ng Quezon. Maraming salamat sa iyo report, Edmond Pangilinan. Diyan po sa Cubao, Quezon City. At yun po yung kanyang report. May kaugnay din ho doon sa tinalakay natin. Ito po yung karugtong ng balitaw natin. May kaugnayan din ho sa itong mga kontraktuar. Ito po. At ipagpatuloy po natin yung ibabalita natin sa mga anomalya. At ikinagalit ito ang ilang senador na tanong kung bakit hindi niya masagot ang isang simpleng tanong. At ang sabi naman ni Villanueva, at I am just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambihira ka, sasagot ka ng ganyan ghost project, parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Yan pong sinabi ni Senador Villanueva. At ang WAO Builders ay isa sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Marcos sa nakakuha umano ng 20% ng kabuuang 554 billion budget ng flood control project sa bansa. Grabe matindi Oo, napakalaki yung nakulimbat nila. 545 billion. At sa inisyal ng pagdinig noong August 19, sinabi ni Senate President Pro Tempor Gerari Jingo Estrada sa natanggap ang kanyang tanggap ng mga ulat na mayroong ghost flood control project sa Malolos City at sa munisipalidad ng Kalumpit at Hagunoy sa Bulacan. At ang sabi naman ng WAO Builder, kabilang sa mga kontraktor na sangkot umano ay mga WAO Builders. Noon ay sinasabi ng kalihim ng Public Workers and Highways na si Manuel Bunuan na sinusuri pa ang ahensya ng mga naturang ulat, ngunit napapahayag siya ng paniniwala sa meron mga ghost project na nagkahalaga ng 5.9 billion na sumisira sa ilang lugar ng Bulacan. At merong siyang 9 million
na kapital noong nagsimula ang kumpanya noong 2017 aniya. Ang kumpanya ay nakikibahagi lamang sa mga proyekto ng gobyerno noong 2019. At tinanong noon si Arevalo sa Senate Pro Tempore kung saan matatagpuan ang mga proyekto ng kumpanya at aniya, ang ilan ay nasa San Juan City at Quezon City at Quezon Province. Ayan, at hindi mabanggit ni Arevalo ang mga nasa Bulacan, nasa karamihan sa mga proyekto ng kumpanya ay nakabasis sa lalawigan dahil may mga usapin na mga allegation na mayroon mga anomalya. Kung magsalita po, pwedeng magamit laban sa akin. Yan ang sinabi ni Arevalo. At dahil may mga alegasyon na may anomalya, kung ang magsalita ay sinasabi na magagamit laban sa akin. At nagbabala si Blue Ribbon Committee. Itong chairperson Dante Marcolita. At maaaring humarap si Arevalo sa 4 na 2 kasong plunder kapag tumanggi itong lumahok sa pagdinig. Makikipag-deal kami sa inyo kung pwede hindi na kayo na ipaprosecute criminally na magturo na lamang kayo, at kasi palagay namin hindi kayo ang most guilty kapag ang nagtuturo kayo loong mga sangkot talaga dyan. Anong malay ninyo? Baka na criminal prosecution, wag na yung magtuturo kayo na lang ang sabi ni Marcolita. Ito yung sinabi ni Marcolita. Oo, so hindi sila na basta ituro nila kung sino yung nasa likod. Alam mo, partner, talagang pag ituro to nila, mangyayari ito, mayroon nasa likod niyan. Sa mataas na ahensya, sa baba. Oo, at talaga ho naman mga kaibigan, talagang wala na talaga. Wala na yung kawawa yung kaban ng taong bayan. Oo, sila yung leader natin. Sila din ang nangungurap. Aba, kaya magising na po tayo mga sambayanang Pilipino. Oo, at mahirap na. Tinan mo ngayon, nangyari doon sa Indonesia. Talaga ho namang may namatay pa na ilang mga civilian doon sa pangyayaring rally nila. Dahil korupsyon yung kanilang namumuno doon. Ang sigaw ng taong bayan doon na sibakin ang mga tiwali doon. Aba, baka mangyari yan dito sa atin. Oo, nagwawala na yung mga kababayan natin. Oo, at lalo na po mga kapatid, ito at isa na rito ay naghain po ng itik complaint sina Ferdinand Topacio at dating congressman itong si Jacinto Paras at Attorney Manny Luna laban kay Senadora Risa Hontiveros sa Office of the Secretary General ng Senado ngayong hapon. Ngayong hapon daw Ang reklamo ay may kinalaman sa isyu ng witness tampering at iba pa. At una nang lumutang ang isyu na sinasabing nanunuhol di umano si Senadora Hontiveros sa testigo para raw siraan sina KOJ. Si KOJ founder Kibuloy, Pastor Kibuloy sa dating si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, malalaman po natin yan yung kanilang complaint laban sa senadora. Ayan po mga kaibigan, at meron po tayong another na report, si Edmond Pangilinan, papasukin po natin. Okay, at pasok po kayo, Edmond Pangilinan, sa report. Go ahead. Yes, magandang hapon. Kanina umattend tayo ng kapihan sa Manila Hotel at moderated by President and former Senator Joey Lina. Siya ngayon ay President ng Manila Hotel
ngayong September 3, 2025 at ang guest niya ay si Honorable Marlene C. Acosta. Marlene C. Acosta, Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund at si Secretary o dating Secretary Coloma, siya yung former Communication Secretary at siya ngayon ay presidente ng Manila Bulletin, ang number 1 dyaryo, yung broadsheet ng Pilipinas ngayon. Pinag-usapan nila yung latest pag-ibig updates regarding housing for working class, the reasons behind the success of the Pag-ibig Fund as one of the leading government-owned and controlled corporations, o GOCCS. Ang tanong dito, how big is the total network of Pag-ibig? What is the, anong tawag dito, significance? At yun, at pangatlo, ang total number of Pag-ibig members, how many have attained housing and other loans? At yun nga, at contribute naman si Publisher Paloma ng ibang bagay regarding dito sa mga Pag-ibig loans and at same time yung mga day-to-day activities para magkaroon ng housing and other loans. Ito ay moderated nga ni former DALG, si Senator Lina, na ngayon ay presidente ng Manila Hotel. So, yung mga other detalye, siguro later on na lang sa ating other reports ay napakahaba ng diskusyon na ginanap kanina. At maraming salamat sa pag-imbita Manila Hotel, Chief of Staff Karen, At yun, at mula sa lungsod ng Quezon, Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Okay, maraming salamat sa report, paring Edmond Pangilinan. Ayan at tuloy-tuloy po tayo sa ating programa mga kaibigan. At ngayon ho ay tayo po muna ay magpakilala sa ating himpilan upang ating makita yung ating bino-broadcast or ating mga advertising dito ho sa ating himpilan. Katapos pasukan. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action Ngayon. Ito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino. Ang Balitang Reporters Action Ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action Ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaburan tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action Ngayon kasama ang CCN Patrol. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitang Reporters Action Ngayon. Dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views Channel TV. At ngayon po ay oras po natin ngayon, alas 2:39 ng hapon. Okay, tatanggap po tayo na report mula po sa Bulwagang Pambalitaan
ng ating partner Jerry Kamsali. Okay, papasok mo ang iyong balita. Partner Jerry, go ahead. Samantala, ang mga kandidato ng BALM ay gumawa ng kasunduan sa kapayapaan. Okay. Ang mga kandidato ng BALM ay gumawa ng kasunduan sa kapayapaan. Ang abogadong si Nagib Sinarimbo, isang itinalaga membro ng ETC na Bangsamoro Lawmaking Body, ay lumagda sa kasunduan sa kapayapaan na nagbubuklod sa kanya at 7 pangkandidato para sa 6 na parliamentary slot sa Cotabato City upang suportahan ang interagency na pagsisikap na matiyak ang malinis at ligtas na regional parliamentary polls sa October 13, 2025. 8 aspirant para sa 6 na pwesto ng 2 parliamentary district dito ang makipagtipan upang makatulong sa matiyak ang malinis at mapayapang regional na halalan sa October 13. Pinirmahan ng mga kandidatong sina Sarip Abbas, Reynaldo Canin at Romeo Sima na naghahanap ng pwesto para sa unang parliamentary district ng lungsod ang kasunduan sa isang simbolikong seremonya kahapon. Nilagdaan din nina Shaharumin Mitimbang, Alhazer Alam Datu Manong, Japar Ali at Nagib Sinarimbo ang pawang naghahangad na kumakatawan sa ikalawang distrito ang Tipan. Ang 8 kandidato ay nagpahayag ng pasasalamat sa Philippine Marine Corps, Army 16 Infantry Division at sa Cotabato City Police sa kanilang pagsisikap na mapaunlad ang kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Itinaos ng BARM ang unang parliamentary election nito sa October 13 sa ng 80 seat parliament. Ang mga lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi at ang mga lungsod ng Lamitan, Marawi at Cotabato. Samantala, sinabi ni Presidential Peace Advisory Carlito Galvez Jr. na mayroong operation post sa decommissioning program ng Moro Islamic Liberation Front dahil sa darating na butuhan. We are very hopeful. We are all committed, the MEL and the government and its agencies, in fulfilling the peace process, sabi ni Galvez sa panayam ng mamamahayag sa pagtunog ng World Peace Bill Ceremony kasama si Japanese Ambassador Inu Kazuya sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City kahapon. Pagkatapos ng halalan, sinabi ni Galvez na magkaroon ng settling down fest. Yung mga dating kombatan, kaibigan din natin sila, they are committed to lasting peace. Ayaw na nilang bumalik sa magulo, madugong digmaan mayroon tayo noon, sabi ni Galvez. At ako ay lubos na naniniwala na ang decommissioning ay magpapatuloy dahil tulad ng narinig natin mula sa talumpati ng ambasador, ang disarmament ay napakahalaga upang magkaroon ng kapayapaan at kung walang decommissioning, walang pagbabago, dagdag niya. Umaasa si Galvez na darating ang katatagan at kapayapaan sa Mindanao pagkatapos ng halalan. Huwag mag-alala dahil ang nakikita natin doon ay ang MEL ay nagsisimula ng ganap na magbago mula sa isang revolusyonaryong grupo tungo sa isang kilusang panlipunan. Kaya umasa kami na ito ay mangyari, sabi ni Galvez. Idinagdag niya na ang mga pangamba sa normalisasyon ng proseso ng kapayapaan ng Bangsamoro ay nasa Metro Manila lamang, ngunit sa katutubo nakita natin na ito ay napaka-normal. Balik sa iyo kasamang Mads.
Okay, maraming salamat sa iyong report. Bulwag ang pambalitaan ni Jerry Kamsali. May kaugnayan sa BARM. At ayan po yung kanyang balita dahil siya po yung isa sa mga news verifier ng tungkol sa issue ng BARM. Okay, at papasukin po natin si Paring Edmond at sa kanyang pagbabalik. At Paring Edmond, go ahead sa report sa Jado sa Quezon City. Okay, pasok. Edmond, go ahead. Sir yung report. Edmond Pangilinan, go ahead. Ayan, at hindi nagsalita si Paring Edmond. Bakit kaya? Ayan, yan po si Paring Edmond sa kanyang pag-report ho dyan sa Quezon City. Naroon siya ngayon. At maya-maya po mga kapatid, mga kaibigan, ay tatawagan po natin si Professor Jerry Ampatuan at ang kanyang balita may kaugnayan nito sa mga tribal ho natin dyan sa Mindanao. Dahil nakaproblema po yung mga katutubo dahil yung kanilang lupain dyan ay kinuha di umano ng mga land grabber. At malalaman po natin sa report ng ating kasama sa mamahayag, si Professor Jerry Ampatuan. At yan po yung programa niya na Batas, Kultura at Bayan. Dahil hindi siya naka-broadcast, nariyan siya ngayon sa Jinsan. Isa din po siyang lupon, taga-usig sa mga may problema kung sino po yung mga kababayan natin na lumalapit ay nariyan siya. Kung hindi siya naging lupon, siguro ituloy-tuloy yung kanyang live broadcast dito sa ating himpilan. Pero kanina ay tumawag siya sa atin na talagang maraming lumapit sa kanya doon na problema sa usaping palupa. At nagtataka po tayo bakit naroon po. Ayan, nasa kabilang linya po si Professor Jerry Ampatuan. At alamin po natin yung problema dyan, may kaugnayan ho sa reklamo ng mga katutubo natin dahil di umano na kinamkam yung kanilang lupain dyan. Okay, pasok po kayo, Professor Ampatuan. Magandang hapon na aming masugid at tagapakinig sa ating platoon na ito. Okay. No? Ito nga po, sorry kasi po ang kuha natin ngayon ay talagang matindi ang problema ng ating mga kapatid na katutubo dito sa lupain ng Gani Province sa Malungon at saka sa Maya Aladel. Sa buong Ginsan po, sa buong South Cotabato po, napakatindi ang problema ng ating mga katutubo dito. Ano po ba yung kanilang problema dyan, Professor Ampatuan? Yung mga katutubo natin dyan? Ang talagang problema dito ay pinasok ang kanilang mga lupain na walang kaalam-alam. Wala man ng ebidensya o di kaya mga sapat na dahilan at ebidensya kung bakit nila pinasok ang lupain ng ating mga katutubo. Ilang hektarya po ba yan, Professor? Bakit pinasok po yan? Meron po ba silang... Hindi lang usapan dito kung hindi talagang napakalapad po ang lupain na pinasok ng ating mga kababayan din sa... So ngayon, napostingan na po ba yung kanilang lupain dyan, Professor? Come again. Napasukan na po ba ng nagkiklaim yung lupa ng ating mga katutubo? Oo, napasukan. Pati na yung mga tanim, kagaya ng pinya ay talagang pinasok na. Ang tanong... matindi talaga ang problema dito sa... Ang tanong, Professor, ang tanong, Jerry, Jerry, ay tatanong po natin, meron po ba silang pag-uusap dyan? Siyempre, bago po pasukin yan, may court order po yan, at saka mag-coordinate po sila na mag-uusap po yan, masinsos sila dyan, at siyempre, may relocation po yan. Bakit pinasok sila? May court order po ba yan na yung nagpapasok yan, Professor?
wala talagang katibayan. At saka ito talaga, ang lupain dito, sabihin ko sa ito, mahal na presidente, Opo. ay ng ating CCN, ay wala silang katibayan. Saka wala. Kasi ito, kapag ang isang lupain dito ay pumasok sa sila tinatawag na CATI. Yung CATI, ang pangalan doon ay sakop ng Certificate of Ancestral Domain Title. Yan ang inisip ng NCIP. Oo. Pagkatapos nung Certificate of Ancestral Domain na yun, ng CATI, ay mag-apply naman ng Netivo ng Certificate of Land Title na ang kanila para ma-determine kung ilan hektarya ang kanilang lupain na sinasakop sa panahon na ito. Ibig sabihin, meron silang pinanghawakan din na Profesor Ampatuan? Meron lang, pero hindi pa kasi ito talaga ang problema dito ay yung mabagal na takbo ng ang decision di kaya pag-determine ba at matagal ang proseso ay ito talaga ang violation ng batas. Pero at talo, pero tinatawag na yung sa Republic Act 1132, yan ang violation dito. At saka itong lupain na ito, hindi nila masabi na dinili ko, bininta, kasi hindi pwede binta itong lupain na ito kasi sakop ng catching nga. Opo, oo. Yan po ba ay dininig na po sa korte, Profesor? Yung kanilang problema dyan, yung mga katutubo natin? Wala pa nga. Kasi nga, talagang matindi. Sabi sa napakatindi. Kasi na nga, yung mga legal dito, mga PAW dito, talagang kinakampihan pa rin yung panig na hindi taga-netibo. So, ibig sabihin, Profesor, ay napaalis na po yung mga... Hindi ko nasabihin sa'yo kung sino yung PAW dito, kausap ko, pero talagang darating na panahon at talagang magkaharapan kung sakali hindi nila tatatala ng ginagawa nila sa mga netibo. Opo. Hindi na nanakot, pero karapatan ng tao na ipagtanggol ang kanilang karapatan na ayon sa batas. Sige po. So napaalis na po sila ngayon dyan sa kanilang area, Profesor? Come again? Napaalis na po ba yung mga katutubo dyan sa kanilang lupain sa oras na ito? O ilang araw na sila dyan umalis? Ang punto dito, talagang meron na nakalis. Talaga, at saka, yung mga pinasok na nga Hindi na nila mapasukan dahil sa bagay ng kwan, pinasok ng hindi netibo, ay talagang yun na ang pangyari dito. Hindi na nila mapunta kasi lahat ng yung mga halimbawa, yung mga barangay kapitan na kasakop doon, ay ayaw nilang pansinin ang mga netibo. Ay kita ko mismo yan. Sige po. Ayaw nilang pansinin at saka parang binabaliwala ba? Binabaliwala. Sige po, Profesor, kung sa ating makakayanan ay tulungan po natin kawawang mga katutubo dahil matakin nyo ay hindi nila na gawa yung due process. Dapat meron po silang court order na yan, papadala ng demand letter yung mga tao na yan, yan po. Dapat meron silang ipapakita dyan sa mga kapatid natin. So, dahil kapos po tayo sa oras, Profesor, God's will, ay tutulungan po natin sila. Parting words, Profesor, ano po ang inyong pananawagan dyan sa area ninyo? Ito po, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, mahal na Anchorman, sa talagang manager ng ating System Philippines sa Patrol. Sa inyong mungkain na yan. Kasi talagang ito napapanahon na talaga na para pagtulungan natin, especially kasi totoo lang, ito tayong tinatawag na ang media natin na tinatawag na fourth branch. Yes. Nasa fourth branch tayo. Ito tinatawag na trial publicity. Kasi kung hindi na talaga uusat ang karapatan ng tao sa batas, ang media talaga naglalaw. Kaya maraming salamat at saka siguro sinabi ko na sa mga netibo na at ating mga kliyente na pumasok na ang media na galing sa Manila. Yung media natin. Salamat po. Para at least katulong at pakialaman ang napakabagal na sistema ng justisya
na Okay. ginagawa sa inyo. Sinabi ko sa kanila. Okay po. Oo. Salamat po. Okay. Oo. Okay, yan lang po, Prof. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng ating dakilang tagapaligya sa inyong report sa oras na ito. Likewise, ganun din sa iyo. Ganun din sa iyo. Sige. Yan po yung ating Batas, Kultura at Bayan. At tamantakin nun, nandyan siya ngayon sa Sarangani, ha? Sarangani ba yan? Partner Jerry? Oo, kanyang tinutulungan yung ating mga kapatid. Dapat po ay bago po pumasok yung mga land grabber na yan, iladaan po nila sa due process of law. Oo, baka naman may lagayan. Delikado yan, ha? Kasi karamihan dyan, may lagayan. Kaya nakakapasok sila dyan. Mantakin nyo, kawawang mga indigenous people, yung mga tribal dyan, sa kanilang lupa na yan. At bigla lamang papasukin, walang court order. Oo, dapat papadalan sila ng supina yan. Idadaan pa yan sa korte yan kung sila ay sa kanila talaga yan. Kasi alam mo, partner Jerry, karamihan po sa mga land grabber, tulad nung binobroadcast natin na ilang buwan na, ay pinapakita po natin yung mga gamit-gamit ng mga land grabber na yan. Dapat, Professor Ampatuan, makakuha tayo ng kopya ng kanilang pinanghawakan para matrace back ho natin kung yan po ba ay putok sa buho ba yan o ayan, at nasa kabilang linya po si Edmond Pangilinan sa kanyang pagbabalik sa kanyang report. Parang Edmond, go ahead sa report. Go ahead. Edmond, go ahead. Aba, nagluko yata yung cellphone ni Edmond, ah. Bakit tumatawag siya sa ating oo, at yun po, dapat idadaan po sa due process of law yan. Karamihan dyan, nag-aangkin sila na ipapakita nila ito yung titulo. O ito yung aking kiniklaim. Pero pag itatrace back po yan, minsan yung kanilang mother title ay kansilado ho yan. Yung kanilang mother title, yung kanilang TCT, transfer certificate title, ginagamit nila di umano na titulo. Wala na nag-i-issue ng titulo, mga kaibatid. Bukas maririnig po ninyo yung programang yung Maharlikans Center for Community. Ay kaugnayan ho yan sa mga legality. Maririnig po ninyo yung maliwanag administrator ng Acopiado Real Estate. Muno po ng presidente ng Maharlikans Center for Community, kundi si yung administrator nito, si Ka Daniel Franisa. Yun po, pakinggan niyo ang kanyang paliwanag. Bukas o yan, mga kapatid, araw ng Huwebes. At kawawa naman po yung mga pobre na mga kababayan natin na kaya inaangkin nila yung mga lupa na yan. Huwag po kayo mag-alala, mga kababayan natin dyan, katutubo. At pakipag-ugnay lamang po kayo kay Professor Jerry Ampatuan. At nandito po ang inyong lingkod, handa po tumulong sa mga inaapi. Ito pong programang ito. Ayan, at meron po tayong tatawagan sa oras na ito, itong agency na itong World Star International Manpower Service Corporation. At alamin po natin, dahil meron pong nagreklamo sa atin na mga ayan, hindi matawagan, nagreklamo po sa atin si Norhaya Abubakar. May kaugnayan din ho sa kanyang employer. Yan po sa Saudi Arabia. Matakin nyo ho, walang pahinga yung kanyang trabaho. At yan ay parang ano lang, probinsya lang yan. Minsan nagkakasakit na po itong OFW. Dahil sa pinangakuhan nila na kapag maglaba, puro kamay yan, maraming labahan. Wala silang ano ba yan, washing machine. Lagi nilang pinapangakuhan itong kawawang DH na bibili sila. Kaya ito, pananawagan po natin sa World Star International Manpower Service Corporation na inyong
tulungan ng OFW dyan. Si Nurhaya Abubakar Abdul Kahar. Dahil sa kanyang reklamo. Oo, yung kanyang amo, mukhang wala na yatang pahinga. Kahit nagkakasakit, wala pa rin pahinga. So, yun po yung kanyang reklamo. Kaya siya ay tumatawag po sa inyong tanggapan na hindi nyo sinasagot. Gusto niyang lumipat sa kanyang employer dahil wala po silang awa sa kawawang DH na ito. Yun po yung hindi po natin matatawagan. Coverage area ho yung kanyang cellphone number. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, at meron na lamang po tayo natitirang 5 minuto. At batian person po tayo, baunahin po natin si Jerry Kamsali. Jerry, mauna po kayo sa iyong pagbati. Go ahead. Binabati ko. Hello, binabati ko po yung may bahay sa aking may bahay sa May Qatar. So, napakinggan mo pa yung programa namin. Ayusin mo. Hello. Nagluloko naman. Hello. Okay, nawala si Jerry Kamsali. Wala. Hindi ko alam kung sinong may balat sa puwit. Ako ba o siya? Oo, lagi na lang ito eh. At hindi ko alam kung ano nangyari sa kanyang microphone. Baka kinain na ng natatawa tayo kay partner Jerry. Yan. Puro tayo sablay partner Jerry. Oo, nawawala yung linya ninyo. Yan po yung ating bulwagang pambalitaan. Pag-usapan namin kanina, may high blood daw siya, may sakit daw siya. Oo, mayroon daw siyang diabetes. Eko, gayahin mo yung kasama natin. Kapag siya ay may diabetes, ang tinitira niya, puro maalat naman. Ngayon, iniwasan niyo yung puro maasukal. Yun, meron na siyang kidney. Nagpapacheck up. Ngayon, ginawa na lang niya, para hindi na siya magkaroon ng diabetes at kidney, kinukontra niya. Matamis, maalat. So, na-normal siya. Ang problema, may sakit na naman siya. Ang sakit niya ay sakit sa bulsa. Yan. Napapatawa po tayo. Yan. Kaya partner Jerry, lagi po kayo mag-ensayo. Hindi yung lagi ka lang nakatambay dyan. Pero kahit nakatambay yan, maagilap na mga sariwang balita yan. Pag oras na ng aming programa, lalo na programa namin sa Balita Reporters Action ngayon, nakahanda yan si partner Jerry. At siyempre, yung aming programa naman sa gabi, araw ng Friday ho yan, yung Boses ng Islam, nag-iingay na yan. At nagbabasa na yan. Sabi ko, yan ang maganda. Gantimpalaan ka ng ating dakilang tagapaglikha. Lalo na po, yung binabasaw natin ay salita ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may gantimpala yan. At lalo na ho, yung iparating po natin, yung kanyang mensahe, ay talaga ho namang may gantimpala yan. Ayun ho mga kapatid, mga kaibigan, at ating pong batiin itong si Muhammad Ali Abinal, District Representative, District 2 ng Lanao del Sur, at Kapay Marantaw Piakapo sa Guiran Takuluan, Kasikan. Yan, Progresibong Bangsamoro, itong PBP, PBP Party. Ayan, at ayan po yung angkel ho ito ni ating chapter president dyan sa may Marantaw, Lanao del Sur, ng ating chapter. At babatiin po natin, nanonood sila ngayon sa oras na ito. Ayan, at ano ba yung maingay? Ano ba yung maingay? Ayan, at pakiayos lang mga kapatid. Ayan, nag-iingay po yung ating Ayan, at binabati ko po si Norjana Vlog at ang kanyang text. Pinaka-idol ko sa lahat ng broadcaster. Mads, pangulima ba? Grabe, masipag tong ating chapter president dyan sa may barangay Mantapuli, Marantaw, Lanao del Sur. Yan po yung kanyang at siyempre, binabati po natin yung may bahay ni Jerry Kamsali dyan ho sa Qatar. Si Muna Alma Muna Kamsali. Ayan, at bakit kaya nag-iingay yung ating pambira naman ito.
mga kaibigan, at nagluluko na naman yung ating ating signal. Ayan, at si Gato Moro Embalgan, watching from Taytay, Sitio Siwang, Barangay San Juan, Taytay Rizal. Kumusta na po, partner Moro? Yung ating area dyan, okay na po ba? At wala na po bang tubig dyan? Oo, at balita ko ay talagang naabutan kayo ng tubig dyan. Siyempre, lahat po ng mga opisyalis dyan ng United Muslim Christian Brother Farmers Corporated, binabati ko po. At siyempre si Kagawad, magwawala yan. Oo, magwawala yan si Kagawad. Kung hindi natin batiin. Si Ustad Nor, at lahat ng pamilya ni Tahir family. Lahat po kayo dyan. At hindi ko na po kayo isa-isa dahil konti na lang po ating oras. Oo, yan. At tapos na po ating oras. Yan, yung ating mga kababayan po, ulitin ko po, sinabi ni Norjana MT Abinal na pinaka-idol ko sa lahat ng broadcaster. Si Mas, pinupuri mo ako, Norjana MT Abinal. At maraming salamat po. Yan po yung ating chapter dyan sa Barangay Mantapuli, Marantaw, Lanao del Sur. At binabati ko po sa lahat po ng kanyang mga pamilya dyan, at yung kanyang mga kamag-anak o ano man dyan, yung kanyang bayaw dyan. Binabati ko po kayo dyan. Naway ang kapayapaan ay sumainyo. At naway, at sa muli tayo po ay magkikita-kita sa oras nito, sa ganitong araw. Ang programang Balitang Reporters Action ngayon, ito lamang sa CCN News Filipino Views Channel TV. Ang inyong lingkod po, Mads Pangulima, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po yung mag-iwan sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumati nawang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. Pakinggan, subaybayan, panoorin ang programang Balitang Reporters Action ngayon. Ito lamang sa impilan ng CCN News Filipino Views. Ang Balitang Reporters Action ngayon, umuugnay sa mga sariwang balita sa pamagitan ng mga CCN Patrol Reporters. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Balitang Reporters Action ngayon. Walang sinasanto, walang pinapaburan tungo sa pag-unlad ng ating bansa, kapayapaan at tumating. Balitang Reporters Action ngayon, kasama ang CCN Patrol.